Sa huling Biyernes, bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, may partidong pumayag na tumakbo ang miyembro nito sa ibang partido. Nadagdagan din ang nag-anunsyo ng senatorial slate. May report si Von Aquino. Sa bisa na resolusyon na niratipikahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa kanilang National Assembly ngayong araw, papayagan na muna nila ang kanilang mga miyembro na tumakbo sa ilalim ng ibang partido para sa 2025 elections. Sa ilalim kasi ng kanilang bylaws, ang sinumang party member na gumamit ng Certificate of Nomination ng ibang partido ay otomatikong tinatanggal sa kanilang partido. Matatanda ang isa si PDP laban President Manny Pacquiao sa inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Administration Senatorial Slate. Itong aming National Assembly, required po ito. And then lalo na election time, kailangan may adjustments kaming gagawin. Kasi most likely yung aming Certificate of Nomination ay hindi yun ang i-honor ng COMELEC dahil kumampi ang COMELEC sa isang faction. So meron kaming adjustments na gagawin dito sa assembly namin. Matatandaan noong nakaraang eleksyon, idiniklara ng Commission on Elections ang paksyon na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong PDP laban. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pimentel na baligtarin ang desisyon ng COMELEC. Pag-uusapan pa raw ng partido kung mag-e-endorso sila ng mga kandidato para sa 2025 elections. Inanunsyo naman ng Partido Lakas ng Masa ang kanilang magiging senatorial candidates para sa 2025 elections. Ang mga labor leaders na sina Calio de Guzman at Attorney Renacio Luque Espiritu. Isusulong daw nila ang labor rights, climate justice at economic reforms habang direkta nilang hahamunin ang kapangyarihan ng political dynasties, elitista at oligarko. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.